O tara, nandito na tayo. Manong, salamat ho. Eto na ba yung lugar nyo? Ha? Teka. Hindi pa tayo nakakapasok sa boundary. Umalis na agad si Manong. Sabi ko dun sa baryo eh. Malayo pa ba? Tara, maglakad na lang tayo. Teka, bakit hindi mo nakabisadong pauwi? Kasi, nang huling umuwi ako rito, 3 taon na nakakalipas. Oy, bakit kasi hindi ka umuwi? Busy. Tsaka, masaya doon sa destino ko sa Basilan. Ang sabihin mo, hindi mo lang nami-miss ang mga magulang mo. Ano ka ba, Wilma? Tara na nga, maglakad na tayo. Okay. Akala ni Arlan doon na yon sa mismong baryo nila. Sa tagal niya kasing hindi nakauwi. May nagbago na sa lugar at hindi na niya masyadong kabisado. Sabi mo pagdating natin dito sa inyo, marami ako makikita ritong mga tambay. Parang wala naman eh. Tsaka nasa na yung mga kalabaw? Yung mga bakang pag-alagala. Ha? Oo nga no. Ang talas mo naman. Napansin mo pa yon? Oo naman. Yun ang lagi mong sinasabi, tahimik dito sa inyo, tsaka maraming mga alagang hayop. Tsaka yung mga tambay dito na walang pangarap sa buhay. Di ko nga alam kung ano nangyari, kung bakit wala na yata sila. Siguro sa loob ng 3 taon baka napag-isip-isip nila na maghanap sila ng trabaho, di ba? Oh, yun yung bahay namin oh. Mula sa kalsada, natanaw ni Arlan ang bunso niyang kapatid na si Eric. Kaya agad niya itong kinawayan. Eric! Uy kuya, andyan ka na pala! Agad siyang sinalubong ng kapatid. Dahil sa daming bitbit noon ni Arlan, akala nung kapatid na hihirapan siya. Ako na magdadala nito kuya. Hindi, ako na, okay lang. Kuya, sino siya? Ang laki nun tiyan ah. Siya si Ate Wilma mo. Siya ang mapapangasawa ko. Si nanay tsaka si tatay. Si nanay nandyan. Si tatay nasa bukid pa eh. Tara kuya, pasok tayo sa loob. O sige. Tuwang-tuwa noon ang tandang Caridad. Kasi nakita niyang muli ang panganay nitong anak. Buong akala nga ng matanda. Nakalimot na ang anak niyang militar. Nay, mano po? Nay, Arlan? Ako to, Inay. Ikaw nga. Nakoy, pasensya na po, ngayon lang nauwi, busy kasi. Teka, sino itong kasama mong buntis? Si Wilma, Nay. Mano po, Inay? Halata sa muka ng matanda na para bang hindi ito natutuwa. Lalo na't nang mapansin nitong buntis ang kasama ng anak niya. Nay, may problema ba tayo? Wala naman. Parang di yata kayo natutuwa. Eric, may problema ba? Wala. Ano ba kasing nangyayari dito? Nagulat na lang sila dahil yung tatay niyang si Antonio nandon na pala sa kusina at kasalukuyang nagtatanggal ng bota na may putik. Mabuti naman at naisip mo kaming uwian. Tay, andyan pala kayo. Mano po? Mamaya. Puro putik ako. Totoo ba yung naririnig ko dyan sa salas? Na may kasama kang buntes? Tay, si Wilma. Antayin niyo ako dyan. Paglabas ng tatay niya, nakasuot na ito ng pambahay. Pero ang pinagtataka noon ni Arlan, bakit yung itak nito nandun pa rin sa kanyang tagiliran? Tila ba hindi na tinatanggal ng tatay niya yung itak niya? Tay, yung itak niyo bakit suot-suot niyo pa? Proteksyon? Proteksyon? Tay,
Wala tayong kalaban. Meron. Sino ang babaeng to? Wilma po. Ikaw ba ang ama ng dinadala ng babaeng to? O baka naman pinaako lang sa'yo? Kung pinaako lang sa'yo, Arlan, tahasan kong sasabihin sa'yo, paalisin mo na babaeng to. Tay, sa akin ho yan. Ganun ba? Oho, teka. Naiilang ako dyan sa itak na yun eh. Tago niyo muna. Hindi maaari. Ano bang meron? Eric? Sarado mga pintuan at bintana. Opo. Pagsarado, inaasahan na noon ni Arlan na may sasabihin ng kanyang mga magulang. Akala ko nakalimutan mo na kami. Tay, pasensya na kayo kung 3 taon ako di nakauwi. Busy kasi. Busy? O baka naman talagang ayaw mo lang umuwi? Magpasalamat ka't inabutan mo pa kami ng buhay. Ha? Bakit? May sakit ba kayo? Sinay? Wala namang kaming sakit. Pero aatakihin kami sa puso ng dahil sa takot. Nang dahil sa maling nangyayari sa baryo natin. Mali. Nakakatakot. Ano na bang meron? Kuya, yung bag mo hindi mo pa rin binababa eh. Baba mo naman. Oo nga no. Doon ay nagluto si matandang Caridad. Masarap pa rin naman ang luto ng matanda at namiss ito ni Arlan. Nay Caridad, Tay Antonio, mukhang hindi po yata bukal sa loob nyo na inuwi ako rito ng anak nyo. Siya naman po talaga ama nito eh. Katunayan, legal po kami sa amin. Hindi naman namin tinatanong kung legal ba kayo o hindi. Ang sa amin lang, dapat inantay nyo munang mailabas yung bata bago kayo dumalaw dito. Tay, hindi matatapat sa bakasyon ko eh. Kaya, sinama ko na siya rito. Teka, kanina nyo pa ako pinaiikot-ikot eh. Ano ba kasing nangyayari dito? Hanggang sa pagkain natin, nakasuksok pa rin yung itak ninyo. Ano bang meron? Oh, ano yun? Halatang may bumagsak na kakaiba sa bubong ng kanilang bahay. Kasabay nun, ang paglalakad. Dinig na dinig ang malalakas na yabag. Agad na napatayo noon si Antonio. Hinugot nito ang kanyang itak at tinapatan kung saan banda yung naglalakad sa bubong. Caridad! Eric! Dalian nyo! Yung mga pangontra natin! Opo, Itay! Mabilis namang tumakbo si Eric sa kusina. Kinuha nito ang isang garapon na asin at ikinalat sa mga maaaring daanan. Habang si matandang Caridad pumasok sa kwarto, paglabas nito bitbit niya ang mahabang buntot pagi. Ay Diyos ko! Nagdidilim pa lang. Umaatake na sila. Yan ang sinasabi ko sa yung problema, Arlan. May problema ang baryo natin. Hindi mo kasi alam. Tay, ano ba yun? Ano bang nangyayari sa inyo? Hindi pa ba malinaw sa'yo lahat, kuya? Pinepeste ng aswang ang baryo natin. Ano? Bigla na lang nawala yung naglalakad sa bubong. Mabuti naman at umalis na mga lintik na yon. Anong sabi mo, Eric? Pinepeste ng aswang ang baryo natin? At anong nakakatawa? Nay naman eh. Hindi totoo mga aswang. Ano to? Kwentong bayan? O baka naman gumagawa lang kayo ng paraan para mapalis dito si Wilma? Bakit? Hindi ba't nang huli ako umuwi, sabi niyo sa akin, mag-uwi na ako rito nang mamanugangan niyo at anakan ko na kaya eto na yun. Ano pa bang problema?
pero hindi akma sa panahon. Tay, sundalo ako, di ba? Madalas kaming nasa loob ng kagubatan. Pero ni minsan, hindi pa ako nakakita ng sinasabi niyong aswang. Imposible ang sinasabi niyo, inay. Pero nandito ka sa Iloilo. Alam mo naman ang kwento patungkol dyan. Dito ka lumaki. Hindi porket napalayo ka ng lugar, tila ba nakalimutan mo na ang mga kwento patungkol dito sa atin? Oo, nung nandito ka pa, hindi sila nananalakay, pero nagsimula lang ang lahat ng yan nang patayin nila ang anak ng aswang. Anak ng aswang? Sino yun? Matagal na sila rito. Hindi lang nanggugulo. Pero simula ng kinursyonada ng mga kabataan, yung sinasabing anak ng aswang dito at nang napatay nila, ayun, diyan na sinimulan ng mga yon ang maghasik ng lagim. Sino ba yung mga yun? Diyan sa ilog, sa ibayo. Hindi ba't may isang pamilya doon na nagsasaka? Mababait naman yung mga tao na yun. Wala namang problema sa kanila. Dati nga tandang-tanda ko pa nung bago ako magsundalo. Naranasan ko pa nga makikain sa mga yun eh. Okay naman sila. Noon yon. Iba na ngayon. Buhay ang nakataya rito. Kaya buhay din ang kapalit. At isa pa, natatandaan mo ba ang pinsan mong adik na si Gibson? Si Gibson? Anong meron kay Gibson? Si Gibson ang nanguna sa pagpatay dun sa sinasabing anak ng aswang. Si Gibson talaga. Hindi na nagbago. Buti hindi sila nakulong. Yun na nga Walang naniniwala na sila Gibson ang pumatay. Pero alam ng pamilyang yun na isa si Gibson sa gumawa nun sa kanilang anak. Dapat yang si Gibson kinukulong yan Sakit na ng ulo ng pamilya natin. Pati pa ng buong baryo. Insan! Si Gibson ba yun, tay? Siya yun. Sandali lang, Gibson! Nilabas ni Arla ng pinsan niya. Kitang-kita niyang langong-lango sa ipinagbabawal na gamot ang pinsan. Gibson! Ano? Sabog ka na naman? Insan, nabalitaan ko dumating ka na raw Wala ba tayong pasalubong dyan? Pasalubong? Ito pasalubong! Pinasalubungan niya ng suntok ang pinsan niya. Bulagta ito sa lupa at hindi makabangon. Saan naman? Ganyang ba ginagawa mo pag nasa kampo ka? Sinisikmuraan mo yung mga junior mo? Alam ko, insan. Sarhento ka na ngayon. Huwag mo naman akong ituring na junior mo. Bakit mo naman ako sinikmuraan? Hindi man ganong katibay ang sikmura ko sa mga katulad niyong mga sundalo. Hindi yun ang ibig sabihin ng pagsuntok ko sa'yo. Alam mo ba, nang dahil sa ginawa mo, pinepeste ng aswang ang baryo. Insan, pati ba naman ikaw naniniwala ka sa kwentong bayan? Magandang gabi po, auntie, uncle. At anong maganda sa gabi? Umalis ka na rito, Gibson. Umalis ka na! At siya paglabas mo rito, siyaming bakuran siya na tangayin ka ng aswang na pineste mo. Ganun ba? Insan galit pala sa akin si uncle tsaka si auntie Alis na ako. Hinayaan lang noon ni Arlan makalis ang pinsan. Hindi rin siya nagsorry sa pagkakasuntok sa kanya. Magpapahinga na ako, tay. Dapat lang. Akala ko'y lalabas ka pa Magpapahinga na kami ng asawa ko. Sige.
Doon na kayo sa dati mong kwarto. Konting pagpag lang doon. At bukas lilinisin namin yon ng nanay mo. Sige ho, Itay. Medyo maalikabok ang dati niyang kwarto nang dahil doon madalas nauubo si Wilma. Yung pag-ubo-ubo ni Wilma, sumasabay yung ingay sa labas na halos hindi naririnig ni Arlan. Ano yun? Ha? Alin? Parang may kumakalmot tsaka parang may bumagsak sa bubong. Walang yakang asong ka! Bumaba ka dyan sa bubong! Sa oras na matyempohan kita, titigpasin ko yung ulo mo! Ha? Ano bang nangyayari? Agad na lumabas si Arlan habang nakahubad. Tay, ano bang nangyayari? Hindi mo ba narinig? May aswang sa bubong! Malamang, aaswangin na niya ng asawa mo. Ilang buwan na ba yon? Wala na. Diyos ko, buwan pa ng pinakadelikado. Aray! Agad na sumakit ang tiyan noon ni Wilma. Tapos, hindi ito makagulapay. Kung totoo man kayo mga aswang kayo, magpakita kayo sa akin! Hoy, Arlan, wag mo silang hamunin. Baka pasukin tayo dito sa loob. Yun na nga yata balak ng mga yun eh. Ganon pa man sa gabing yun ay hindi sila napasok. Pero sa 100% halos 30% lang ang pinaniniwalaan ni Arlan na totoo ang mga aswang. Kinabukasan, naglakad-lakad si Wilma at si Arlan para sana magpaaraw. Nakapagtataka naman. Dati, gantong oras marami ng tao sa labas. Tsaka, gantong oras dati, inaabangan ko rin yung nagtitinda ng pandesal. Ngayon wala. Baka naman kasi totoo talaga yung mga aswang na yun. Wilma, di totoo mga aswang. Doon man sa destino, sinasabi rin ng mga kasamahan kong matatagal na roon na minsan na raw silang nakasalamuhan ng mga taong hindi basta tinatalaban ng bala. Ako naman, di ko pa naman naranasan. Hanggat hindi ko nararanasan, hindi ako maniniwala. Ganon? Siya nga pala, ano bang plano mo? Hindi ba nga 3 araw lang ang bakasyon ko? Dito ka na muna kay nanay at tatay. Babalik ako sa susunod na buwan. Ano? Sigurado ka makakabalik ka? Sisikapin ko. Siguro naman pagbalik ko, nakapanganak ka na nun. Iiwan mo ako rito? Ayoko rito. Doon na lang ako sa bahay. Wilma, nagsinungaling tayo kay nanay at kay tatay. Ang alam nila, legal tayo sa magulang mo. Pero ang totoo, tinakwil ka nila. Itinakas naman kita. Kaya hindi ka pwedeng basta bumalik doon. Dito ka na lang. Maalagaan kang maigi rito. Bahala na nga. Yun lang naman ang gabi na nakaranas sila ng kakaiba. Sa mga sumunod na gabi ay hindi na yun naulit. Dahilan kung bakit mas lalong hindi naniwala si Arlan na pinepeste ng aswang ang kanilang baryo. Babalik ka na sa destino? Oo, inay. Kuya, mag-iingat ka, kuya. Oo naman. Pagbalik ko, tuturuan na kita gumamit ng baril. Salamat, kuya. Tay? Yung isa kong baril, alam niyo na kung saan nakalagay. Sige, gagamitin ko yan pampatay sa aswang na mga aswang sa asawa mo. Tay naman eh. Aalis na lang ako, ganyan pa sinasabi ninyo. Sige na, mag-iingat ka. Wilma, Babalik ka ha? oo, babalik ako. Sa susunod na buwan nga lang. Siguro naman nakapanganak ka na nun. Oo, baka sakali. Sa pag-alis noon ni Arlan, doon ay makakadanas ng kakaiba ang asawa niyang iniwan sa kanyang pamilya. Ganun pa man ginawa naman ni Tandang Caridad at Antonio ang lahat para hindi magtagumpay ang mga aswang sa pagkuha sa batang
nasa sinapupunan ni Wilma. Kasabay din noon ang kakaibang nangyari sa destino ni Arlan. Unahin na natin ang sitwasyon nila Wilma. Eric? Ate? Dito ka na lang matulog sa tabi ko. Nako, ayoko ate. Dito na lang ako. Bakit ayaw mong samahan doon ang ate mo? Tayo naman binata na ako eh. Tatabihan ko ba si ate? Baka mamaya malaman ni kuya magselos pa yun. Naku, ano ka ba? Para ka namang hindi kapatid. Ate, binata na kasi ako. Nakakahiya naman. Sige na. Tabihan mo na ron ang ate mo. Sige na nga. Patulog na sana sila noon nang biglang kumatok na naman si Gibson, ang pamangkin nilang adik. Hay! Caridad! Antonio! Ha! Lumabas nga kayong dalawang matanda dyan. Ngayong wala na si Pinsan Arlan. Ngayon kayo magmatapang. Hiniya niyo ako sa harapan ng pinsan ko. Oh, si Gibson yun. Sandaling at labasin ko nga yung batang yan. Agad itong nilabas ni Antonio. Kitang-kita ng matanda. Nasabog na naman si Gibson. Ano? Ano? Umuwi ka na, Gibson. Hindi. Nagpunta ako rito nang nandito si Insan Arlan. Pero anong ginawa mo? Kayong mag-asawa. Hiniya niyo ko. Siniraan niyo ko. Hihingi lang ba naman ako ng konti? Bakit? Nagtrabaho ba yung pinsan mo para sa'yo? Hindi. At anong sinira ang sinasabi mo? Totoo lang ang sinasabi namin na ikaw ang namuno sa pagpatay sa anak ng aswang. Nang dahil doon, pinepeste ng aswang ang bahay namin dahil merong buntis dito sa loob. Ganun ba? Ako si Gibson. Baka nakakalimutan mo. Si Antonio ay tinutukan ng baril ni Gibson. Hindi makakilos ang matanda. Nangatog ang kanyang tuhod at para ba siyang naging estatwa. Kuya Gibson, baka pumutok yan. Talagang ipuputok ko to. Baka nakakalimot kayo. Ako si Gibson, ang adik na kadugo ninyo. Sa lahat ng ayoko, yung tinatalo ako eh. Kakalabitin na sana ni Gibson ang gatilyo ng baril nang bigla na lamang itong sunggaban ng isang napakalaking aso at tinangay siya papunta sa dilim. Ang ginawa naman noon ng batang si Eric, agad niyang sinarado ang pintuan. Mula sa loob ng bahay dinig na dinig nila ang malakas na angil ng aso at paghingi ng tulong ni Gibson. Yung baril nito ay hindi man lang naiputok. Pagkatapos ng ingay na yun, naglakas ng loob lumabas si Antonio bitbit ang iniwan na baril ni Arlan. At doon, nakita niyang naggalat ang mga sariwang dugo. At yung baril ng kanyang pamangkin, nandun lang sa isang gilid. Hindi! Diyos ko! Anong nangyari? Mabilis na tumakbo si Antonio sa barangay para ipagbigay alam sana ang nangyari. Ang problema, nakita niyang may mga nakaharang na 3 malalaking aso. Nagpaputok ito bilang warning shot pero hindi man lang natakot ang mga yun. Imbis na tumakbo, sinugod pa nito si Antonio kaya't mabilis siyang tumakbo papauwi sa bahay. Pagpasok niya sa pintuan, laking gulat ni Antonio kung bakit nakadapa ang manugang niyang buntis, habang si Eric hawak-hawak yung buntot pagi at yung matanda naman itak yung hawak. Bakit? Bakit kayo mga nakadapa? Tay, may aswang sa bubong. Ano? Siyang ka ba kasi nagpunta, Antonio? Pupunta sana ako ng barangay. Sasabihin ko sana yung nangyari kay Gibson.
Hinarang ako ng 3 malalaking aso. Sunod-sunod na pag-alulong ang nadinig nila nung oras na yun. Kasabay din nito ang paghilab ng tiyan ni Wilma. Hindi tayo titigilan ng mga yan. Ano bang gusto ng mga ito? Mga aswang! Napatay nyo na si Gibson. Pwede bang tigilan nyo na kami? Pakiusap. Wala kaming kinalaman sa pagkamatay ng anak ninyo. Parang awan nyo na. Nahihirapan na yung manugang kong buntes. Imbis na pakinggan noon si Antonio, mas lalo pang nagsunod-sunod ang pag-alulong ng nakakatakot sa labas. Kung hindi ko kayo mapakiusapan, magsama-sama na lang tayo. Hinalungkat ni Antonio yung pinaglagyan ng baril. Nakakita siya roon ng isang granada. Nasisira na ba ulo mo, Antonio? Pag natanggal mo ang pinyan, baka sabay-sabay tayong sumabog dito. Tay naman nakakatakot ka naman tay. Ha? Diyos ko, patawad. Hindi ko alam ang ginawa ko. Tila ba nalaman ng mga aswang sa labas na granada ang hawak ni Antonio, kaya't nawala ang mga yun. Tay, balik mo na dun yan. Oo, Wilma. Kamusta lagay mo? Sumasakit ba tiyan mo? Hindi naman na itay. Baka nag-alisan na. Maya-maya pa, nakadinig sila ng mga tao sa labas. May tao. Sino yan? Sinabi ng sino yan Magpakilala ka bago kita pagbuksan. Magandang gabi ho. Ako ho ito si Kapitan. Si Kapitan daw? Kapitan, sandali lang. Pinagbuksan niya si Kapitan at agad niyang sinabi ang nangyari kay Gibson. Alam na pala nilang patay na ang adik sa kanilang barangay. May nakapagsabi kasi, bit-bit daw ng isang malaking aso ang katawan ni Gibson, tapos ang ulo nito. Kaunti na lang at mapuputol na. Ang plano pala ni Kapitan, kaya ito nagpunta sa kanilang bahay upang ipagbigay alam ang nangyari kay Gibson. Talagang ayaw nila tayong tigilan, Kapitan. Ano bang magandang gawin? Yung matibay na paraan. Para nang sa ganon, mapalayas natin dito ang mga nakatira dyan sa kabilang ibayo. Kapag pinupuntahan namin sila, labis nilang ipinagtatanggihan na sila ang mga aswang. At bandang huli, ginigiit nila sa amin ang kanilang karapatan at ang hustisya sa pagpatay ni Gibson sa kanilang anak. Mapaglin lang talaga mga aswang. Teka, sino yung babaeng buntis na yon? Asawa yon ng anak kong si Arlan. Dumating pala si Sargento. Anong isang araw? Bumalik na ba siya? Bumalik na. Kung ganon, tama-tama pala't meron siyang naiwan na gamit dito para pamproteksyon sa mga aswang. Paano niyo ho nalaman? Ano ka ba naman, Manong Antonio? Baka nakakalimot kayo, dati akong... Oo nga pala. Sige. Mag-iingat kayo, ha? At kami roronda pa. Sige, Kapitan. Salamat ho. Akala nila, sa gabing yon ay matatapos na ang problema. Dumating ang 3:00 ng madaling araw. Naiihi noon si Wilma. Mula sa kanyang kwarto, pumunta siya sa labas. Nandong kasi ang kanilang palikuran. Nakapasok naman siya sa loob. Ang problema, habang siya'y umiihi, naramdaman niyang parabang may magaspang na kamay ang humawak sa kanyang ulo. Ano yun?
Paglingon ni Wilma kung saan ba nanggaling yun, laking gulat niya dahil merong kulay itim na kamay ang nakapasok at nakahawak sa ulo niya. Biglang dumiin ang paghawak nun sa kanya tapos pilit siyang inilabas sa CR. Yung CR kasi nila ay gawa lang sa mga kugon at kung ano-anong pinagtagni-tagning kawayan. Nang dahil doon mabilis nitong nahilahod si Wilma papalabas. Sigaw ng sigaw yung babae hanggang sa nagising si Antonio at si Caridad. Sinundan nila kung saan napunta si Wilma. Binitiwan siya ng nilalang na yun, pero wakwak na ang kanyang tiyan. Wala na rin yung bata sa sinapupunan. Dilat ang mata ni Wilma at nagkalat ang dugo kung saan siya hinilahod. Diyos ko! Anong nangyari sa manugang natin? Diyos ko po, bakit niyo po pinahintulot na mangyari ito? Paano natin ito ngayon sasabihin kay Arlan? Wala silang pagpipilian kung hindi iburol kinabukasan si Wilma. Ako po ay nakikiramay sa nangyari. Kapitan, hindi namin alam kung anong sasabihin namin sa anak naming si Arlan. Diyos ko. Wala ho tayong ibang pagpipilian kung hindi sabihin kay Sargento ang nangyari. Ang problema, kababalik lang niya sa destino. Tiyak na hindi basta makakauwi yun. Yun na nga. Hanggang sa matapos ang araw ng pagburol kay Wilma, hindi pa rin nila noon napapadala ng telegrama si Arlan. Nilibing ito at itinabi sa pinaglibingan ng lolo niya. Makalipas ang isang buwan, biglang dumating si Arlan. Nakauniforme ito tapos may dalang malaking bag. Kapansin-pansin sa kanya na malaki ang ipinagbago ng itsura. Pumayat, mas lalong nangitim. At meron itong sugat na hindi pa gumagaling. Kuya? Nay, tay si Kuya Arlan. Oh, Arlan? Halika pumasok anak. Pumasok ito nang hindi man lang nagsasalita. Binaba niya yung malaking bag. Pumasok din ito sa kwarto. Wilma? Wilma! Asan yung asawa ko? Dito ay unti-unti nang napahagulhol si Arlan. Wala pa mang nakakapagsabi ni maski isa sa kanya sa nangyari sa asawa pero para bang meron na itong pakiramdam. Nay! Itay! Asan si Wilma? Asan ang asawa tanak ko? Kumalma ka lang, kalma ka lang. Paano ko kakalma? Hindi biro ang sinapit ko sa Mindanao. Hindi alam ng mga kasama kong nandirito ako. Tapos ganito ang habutan ko. Doon ay napansin ni Antonio na mukhang may warsyak na yung anak niya. At sinabi nitong walang kaalam-alamang mga kasamahan niyang nakauwi na siya. Sa madaling sabi, awol ang anak niyang si Arlan. Asan ang mag-ina ko? Dahil sa walang masabi ang pamilya niya, lumabas si Arlan, bit-bit ang maikling baril. Nagpaputok ito ng sunod-sunod. Nang dahil doon, may mga kapitbahay na nakarinig at agad siyang nireport sa barangay. 7 minuto ang lumipas. Dumarating na si Kapitan. Si Kapitan ay retiradong sundalo. Nandun pa rin ang pagrespeto ni Arlan. Kapitan, anong nangyari? Nasaan ang mag-ina ko?
Ikinalulungkot ko, Sargento. Pero wala nang iyong mag-ina. Ano? Paano nangyari yun? Doon ay pilit siyang pinapakalma ng kanyang mga magulang. Sinabi niya ang lahat ng nangyari. Aswang? Aswang? Hanggang dito ba naman? Ako at ang ibang mga junior ko, aswang din ang dahilan kung bakit kami nagkahiwa-hiwalay. Dito na tuluyang napakwento si Arlan. Corporal, tumawag ka ng reinforcement! Yes, sir. Tawag sila ng tawag sa radyo pero parabang wala daw. Nasasagap na signal ang radyo nila. Ni wala man lang sumasagot sa kanilang tawag. 5 na lang sila noong oras na yon dahil napahiwalay sila sa kanilang mga kasamahan. Naambos daw kasi sila. Hindi nila alam, yung napasok nila ng gabing yon ay pugad pala ng mga taong hindi tinatalaban ng bala. Ang plano lang kasi nila ng gabing yon i-check ang lugar dahil sa report na nakakita ang mga tao ron ng mga armadong lalaki na hindi mabilang. Nang dahil dito, mas lalong lumalim ang gabi. Napadpad sila kung saan-saan sa lugar na first time lang nilang napuntahan. May sanap-sanap na tubig doon na halos hanggang bukong-buko. Pero kapag nagkamali ka ng tapak, tiyak na masusyot ka sa tinatawag na kumunoy. At ganon nga ang nangyari kay Arlan, pati sa isa niyang kasamahan. At yung iba hindi niya alam kung saan napadpad. Habang sila'y nandun sa kumunoy, pilit nilang inaahon ng sarili nila. Hanggang sa yung kasama niya'y nakita niyang merong tumapak. Tinapakan yung ulo nun at tuluyan ng lumubog. Madilim ang buong paligid. Pilit na tinitignan ni Arlan kung sino ba yung tumapak sa kasama niya. Pero wala siyang makita, maliban lang sa mga mapupulang mata na nakapaligid sa kanya. Sa sitwasyon na yon, unti-unti na siyang kinakain ng kumunoy. Pero isa sa mga lalaking nakapalibot sa kanya ay hinawakan siya sa ulo, tapos pilit siyang inahon. Pinalibutan siya ng mga yon. Tawa daw ng tawa ang mga ito at nagsasalita sa wikang hindi niya maintindihan. Bagamat meron naman din daw nagtatagalog, pero napakadalang. Anong gagawin natin ngayon dyan sa sundalo na yan? Wika nung isa. Yung mga kasama ko. Nasaan yung mga kasama ko? Nagkamali kayo. Pumasok kayo sa lugar na hindi nyo alam. Hindi naman kami nagpunta rito para makipagpatayan sa inyo eh. Mga sundalo kami ng pamahalaan. Hindi kami pumunta rito para guluhin kayo. Ako na humihingi ng tawad sa inyo. Pakawalan nyo ako. Hayaan nyo kaming makabalik sa kampo at nangangako kami sa inyo. Kami? Nag-iisa ka na lang. Yung iba mong mga kasama patay na. Yung iba nagtakbuhan na parang daga. Kung ganun, patawarin niyo ako. Pakawalan niyo ako, parang awan niyo na. Ibababa ako ng pride ko. Isusuko ko baril ko. Huwag niyo lang akong patayin. May nag-aantay sa akin. Ang mag-ina ko. Umuurong din pala ang inyong mga alaga. Oo. Kapwa Pilipino tayo, di ba? Parang awan nyo na. Tila ba hindi nakinig kay Arlan ng mga yun. Kinuha ng mga ito ang kanyang baril. Tapos yung bag. Hinatak siya ng mga ito. Hinilahod sa sanap-sanap na putik. Pinagbalibagan siya ng mga ito. Nariyan yung
Nasusugatan siya sa buong katawan. Yung isa nga rito hindi daw nakapagpigil. Mula sa likuran, inatake siya nito at kinagat sa likod. Ramdam noon ni Arlan na may bumaon na matulis na ngipin sa kanyang likod. Aray! Tawang nakakaloko lang ang ibinalik sa kanya nung lalaking kumagat sa likod niya. Ang sabi pa nung isa, total, nakatakas naman daw yung iba at siya na lang ang natitirang buhay na bihag. Bakit daw hindi siya gawing hapunan? Nagtalo pa raw yung mga kasama noon. Sinabihan na isang sundalo ang kanilang bihag. Lilitisin daw muna nila kung ito ba ay merong nagawang kasalanan sa kanilang lahi. Ang sabi naman ng iba, bakit kailangan pang litisin? Samantalang kumakalam na ang kanilang sikmura. Wala na raw silang pakialam kung ito ba'y may kasalanan sa lahi nila o wala. Nang dahil doon, nag-away-away ang mga lalaki. Yun naman ang ginamit na paraan ni Arlan para ito'y tumakas. Kinuha niya ang kanyang bag, binitbit ang kanyang baril. Ang problema, hindi niya alam yung daan papalabas sa lugar na yun. Hanggang sa nang matuntun daw ni Arlan yung daan, tirik na yung araw. Gutom na siya nung oras na yun at bigla na lang siyang nawalan ng malay. Nagising na lang noon si Arlan. Lumulutang ang kanyang sinasakyan. Nasa gitna pala siya ng karagatan at sa dulo ng kanyang sinasakyan na maliit na bangka, nakakita siya ng isang matandang kuba na nagsasagwan. Ano nangyari sa akin? Nasaan ako? Natagpuan kita na walang malay sa daan. Hindi kita maaaring iwan doon. Baka matagpuan ka ng mga gutom na aswang. Ha? Anong ibig niyo sabihin? Papauwi na ako sa amin. Ipapasabay kita sa ibang mga mangingisda. Magpatid ka na lang sa kanila kung siyang kauuwi. Aray! Ginamot ko na ang sugat mo. Yun pala ang dahilan kung bakit nakauwi siya ng sugatan. Yun ang nangyari sa akin. Tapos pag-uwi ko, wala yung pamilya ko. Ikakatwiran nyo sa akin yung mga aswang na yan ang may gawa. Hindi makatwiran yun. Sargento, katulad ng sinabi ko kanina ay kinalulungkot ko ang nangyari. Pero huwag ka mag-alala. Nandito naman ako. Huwag mong kakalimutan, magkasangga tayo. Ngayon nandito ka na. Tutulungan kitang magapi ang mga yan. Kung noon, walang pumapalag sa kanila. Kaya sila nagmamalabes. Ngayon papalagan natin sila. Alam kong meron ka pang mga natitirang bakal dyan. Doon naisipan ni Arlan na oo nga. May mga bakal pa siyang naiwan sa bahay. Bukod pa rito meron siyang bitbit na maliit. Pasensya na ho kayo. Tay, inay, sira na ho ang ulo ko eh. Baliw na ako eh. Nawala ako sa trabaho, nawalan ako ng asawa at anak. Ngayon, kahit kumalat dito sa buong baryo, kahit makulong ako, gaganti ako. Papatayin ko yung mga tao dyan sa kabilang ibayo. Kapag ginawa mo yan, tsak na makakarating kay Mayora. Ang masamang plano mo, baka makulong ka anak. Eh ano ngayon? Makulong na ako makulong. Total sinimulan nila laban. Tatapusin ko. Walang problema ron. Ang kapitan nilang retirado,
May mga alam pala ito pagdating sa usaping pangontra sa mga aswang. Yon ang madalas nakasama ni Arlan dahil hinahanda nila ang lahat na pwedeng gamitin pangontra sa mga ito. Kasabay sa mga araw at gabi na yon, ang pananalasa ng mga aswang. Nariyan yung dadagitin nila ang taong naglalakad sa daan. Nung minsan pa nga natsambahan ni Arlan yung isang matandang lalaking pasuray-suray at nagwawala sa daan na tila ba naghahamon ng kaaway. Hanggang sa yung matandang yun, bigla na lamang sinakmal ng malaking aso na nanggaling sa dilim. Naalala noon ni Arlan ang huling nangyari sa kanya, dahilan kung bakit pilit niyang tinugis din yung aso pero hindi niya inabutan. "Bumalik ka rito! Bumalik ka rito!" sigaw ni Arlan. Pag-uwi niya sa bahay, tila ba normal na lang ang lahat. Ganon pa man, kapag sumagi sa kanyang isipan ang mag-ina niya, doon ay nalulungkot si Arlan. Nang dahil dito, napapaiyak na lang siya ng palihim. At sinasabi niya ng paulit-ulit sa kanyang sarili na hindi magtatagal, maipaghihiganti niya na si Wilma at ang anak niyang hindi man lang naisilang. Kinabukasan magang-maga, pinuntahan siya ni Kapitan. May dala itong 2 mahabang buntot pagi na merong matutulis sa dulo. "Tigisa tayo rito. Meron ka bang palakol dyan?" Palakol? "Oo, palakol." "Meron ho si Itay." "Akin at ipapahasa ako. Ayusin na rin natin ang puluhan." Pinahasa yung palakol. Pinalitan yung puluhan. Kung dati gawa yon sa kahoy, ngayon naging bakal. Maikli lang yon, halos kalahating di pa lang. "Anong ginagawa mo, Kapitan?" "Tignan mong maigi tong gagawin ko. Yung palakol, di ba, pinahasa natin?" "Oo, pero bakit mo pinapalupot dyan yung buntot pagi?" "Sa ito sa paraan para mas mabisa kapag tumama sa kanilang katawan." "Teka, ano yung laman ng sako na yan?" "Umorder ako ng kalahating sako ng asin. Ilalagay natin yan sa banyera na may kasamang tubig at ibababad natin dyan ng palakol kasama ang buntot paging nakapalupot dyan. Sa pamamaraan na yan, natitiyak kong mas lalakas ang pangontra natin sa kanila. Naniniwala ako na yung mga aswang dyan sa tawid ilog, hindi sila basta tinatalaban ng kung anong gamit. Mas maigi na sigurado." Tama. Siya nga pala, yung iba nating mga kababaryo, nagpapakita sila ng suporta at sinasabi din nila na kung lulusob na tayo, tawagin natin sila. Pero sa opinyon ko, hindi na dapat. Baka kasi mapano lang sila. Mas mabuti nga ho siguro yun. Huwag na silang sumama, diba? Baka mamaya mapahamak lang sila eh." "Tama. Wala naman silang experience pagdating sa ganoon." Isang matalas na palakol na merong nakapalupot na buntot pagi. Yun lang ang gamit noon ni Arlan. Habang si Kapitan, meron siyang 2 magasin na bala ng baril na ibinabad din sa malalakas na pangontra. Kinagabihan, para silang mga aktibong sundalong nakasuot ng uniforme. May mga dala silang bag. Sa loob ng bag na yun nandoon ang lahat ng pwedeng gamitin. "Kapitan, lakas ng ulan na. Baka hindi tayo makatawid." "Yun ang isang problema natin. Para bang hindi nakikisama sa atin ang panahon. Kung ipagpaliban kaya muna natin to?" "Hindi maaari. Kasi sa palagay ko na ulinigan na ng mga yun. Nasasalakayin natin sila. Kasabay ng pagbagkas ng ulan. Yun din ang gagawin natin para sila'y gapiin." Sige ho.
Hindi talaga tumila ang ulan hanggang alas 11 ng gabi. Nang dahil doon naggayak sila ng mga galon na pwedeng gamitin pampalutang baka sakaling abutan nilang malalim yung ilog. Ganon nga ang inabutan nila. Malalaking hampas ng alon at yung kulay ng tubig ay para bang Milo. Tagdalawa sila ng galon na nilagay sa magkabilang tagiliran. Dahil sa parehas silang may kaalaman sa tubig, pilit nilang tinawid ang malalim na ilog. Hindi naisip ng dalawa na baka inabot na ng baha ang bahay ng mga sospek na aswang. Kaya't pagtawid nila doon, wala na silang inabutan. Ito ang problema natin ngayon. Wala na sila rito. Nang dahil doon pinilit pa rin ng dalawa ang makabalik. Pagbalik nila sa baryo, doon pala kasalukuyan na nananalasa ang aswang. Inabot nila yun sa isang bahay na nakabukod sa baryo, kung saan ang nakatira lang doon isang binata at isang dalagang may 6 na buwan sa sinapupunan. Nung mga oras na yon, malakas pa rin ang ulan. Sumasabay pa rito ang pagkidlat na siyang nagsisilbing ilaw nila sa magaganap na digmaan. Hoy! Nandito kami! Kami ang harapin nyo! Lumingon sa kanila yung isang lalaking pinakamalapit sa kanila. Laking gulat noon ni Arlan nang mamukaan niya yung isa ron. Hinding-hindi siya maaring magkamali. Si Gibson yun, ang pinsan niyang adik. Maging si Kapitan ay nagulat sa pagkakalam niya'y patay na si Gibson. Hindi maaari. Hindi ba't patay ka na? Oh, huwag kang maniniwala sa kanya, Arlan. Malamang na ginagamit lang niya ang mukha ng pinsan mo para mag-alangan ka. Ha? Oo, tama-tama. Ang alam ko patay na rin si Arlan eh. Base na rin sa mga kwento nyo. Yung kamukha ni Arlan ay biglang nag-anyong aswang. Mabilis sila nitong sinugod. Sinalubong naman ito ng palakol ni Arlan. Natsyempohan niya itong tinamaan sa katawan at bigla na lamang itong bumulagta. Kasabay nun, naging abo yung asong aswang. Nang makita ito ng mga kasama niya, natigil ang mga ito, lalo na yung nasa bubong. Lahat ng mga yon nagtalunan at lumapit sa kanila. Sa bilang noon ni Arlan, nasa 7 lalaki ang mga yon, at ang isa rito nag-itsuran tao. At doon nila nalaman ang buong kadahilanan kung bakit nila pinepeste ang baryo. Para sa inyong alam, kaya namin to ginagawa. Nananahimik kami ng matagal na panahon dito sa baryong ito. Pero anong ginawa ninyo? Nang dahil sa adik na si Gibson, pinatay niya ang aking nag-iisang anak. Wala kaming ginagawang masama. Ikaw na sundalo ka. Nung hindi ka pa noon sundalo, naranasan mong makikain at makitulog sa amin. Pero ganun ang igaganti nyo sa amin. Oo, alam ko mababait kayo. Pero bakit pa paanong napunta sa puntong pati yung mag-ina ko, idinamay ninyo? Napatayin nyo na yung pinsan ko pero bakit hindi pa rin kayo tumitigil? Tanungin mo yung kasama mo. Ha? Kapitan, bakit? Ayon sa pag-amin ni Kapitan, siya daw pala talaga ang dahilan kung bakit namatay ang kanilang anak. Sa bisa ng kanyang utos kay Gibson, pati na rin sa mga kasamahan nito. Kinorsunada nila yung anak ng lalaking yun. Nang dahil doon, tila ba napunta ang galit ni Arlan kay Kapitan. Sila tuloy ang nag-away nung oras na yun.
At nang mapansin ni Arlan at Kapitan na nagtatawanan ng mga yun, doon ay naghiwalay sila at ginawa na nila ang plano nila dahil sa malapit na sa kanila ang mga ito. Pinaghahataw nila ito ng palakol. Ginamitan din ng iba't ibang pangontra, kaya't mabilis nilang napabagsak ang 4 sa mga lalaki. Akala ko'y pagkatapos nito, Kapitan, magtutuos pa tayo. Marami tayong pag-uusapan. Bilang isang kapitan, dapat lang talagang ginawa ko. Nilabanan silang dalawa ng isa sa mga ito. Sinabi pa noon na wag nang makikialam yung iba. Sumunod naman ang mga kasamahan niya. Hindi pala basta ganon kadali ang mapatumba yung pinakatatay nila. Dahil ito yung pinakakaiba at pinakamalakas sa kanila. Agad niyang tinamaan sa ulo, sa leeg at sa katawan yung kalaban nilang aswang. Ang problema, para bang walang talabang mga yun. Kapitan! Ikaw ang punot dulo ng lahat. Alam mo yan. Masama ang loob mo sa amin, di ba? Gusto mo kaming palayasin sa aming tinitirikan. Kasi nung nagdaang eleksyon ay hindi ka namin ibinoto. 10 pa namang kaming butante sa bahay. Sinugod nun si Kapitan dahil sa ito'y isang retirado. Ginamit niya ang kanyang skill. Ganun pa man, para bang walang talabang lahat ng iyon. Hanggang sa hinamon siya ni Kapitan ng kamay-kamay. Bahala ka na dyan. Dito lang ako. Wika noon ni Arlan pero siya'y nakaalerto. Baka kasi sugurin siya ng iba. Nang makita ni Arlan na dihado na si Kapitan at ito'y napapailalim, doon ay kumilos na siya. Sinaalang-alang lang noon ni Arlan na kung di dahil sa mga aswang na yun, tiyak na meron pa sana siyang mag-inang aabutan sa bahay. Habang nakapailalim si Kapitan, humakbang ng 2 beses si Arlan. Pinalakol niya yung ulo at likod nun. Kasabay nun ang paghugot ng palakol na tumarak sa katawan ng kalaban. Tapos kumuha siya ng asin sa kanyang magkabilang bulsa. Binuhusa ng aswang, dahilan kung bakit napaso ang buo nitong katawan na parabang nasisilaban. Nagpagulong-gulong ang aswang, umuusok din ang buo nitong katawan. At ang ginawa naman noon ni Kapitan, bigla itong bumangon. Kasabay noon ang paghugot ng itak sa kanyang tagiliran at agad na pinutulan ng ulo yung aswang. Hindi pa rin kayo mananalo. Amin ang baryong ito. Lumayas na kayo! Sigaw ni Kapitan sa kanila. Yung mga natira nag-alsa balutan. Sinundan sila ni Arlan hanggang sa nakita niyang nagtalunan sa rumaragasang tubig ng ilog ang mga yun. Wala na sila, Kapitan. Hindi pa tayo tapos. Mag-uusap pa tayo. Ganon pa man, ipinaliwanag sa kanya ni Kapitan ang mga karapatan niya bilang ama ng barangay. Dapat lang talaga yung ginawa ko. Una sa lahat, yung tinirikan nila ng bahay ay hindi kanila. Nagre-reklamo na ang may-ari noon. Kasi gagamitin na yung lupa. Oo, pinayagan sila doon tumira. Pero nang binabawi na ng may-ari yung lupa, ayaw nilang umalis. At ayon sa sinabi sa akin ng may-ari ng lupa, nananakot daw sila. Ginagamit nilang pagiging aswang nila. Sa totoo lang, wala naman sana akong ideya doon. Kaya lang nang makumpirma ko na aswang nga ang pamilyang yun, inutusan ko na si Gibson. Alam kong malalakas ang loob nila Gibson pagdating sa ganun. Nang dahil doon napatay ni Gibson yung anak nila. Intindihin mo kung maigi. Bilang ama ng barangay,
Ako talaga ang lalapitan ng mga taong may problema. Oo, ipinag-utos ko sa kanilang patayin ng pinakabunso nila. Para sana lumayas na sila eh. Ang problema, ayaw nilang umalis hanggang sa nalaman ng mga yun na ako talaga ang dahilan ng pagkamatay ng bunso nilang anak. Pero, nang dahil sa ginawa mo, nawalan ako ng anak at asawa. Alam ko yun. Kaya nga palagi kong sinasabihan ng mga tao rito sa baryo na mag-iingat. Nagkataon lang na wala ka rito, Arlan, kaya nila nagawa yun. Patawarin mo ko. Hindi naman ako nagkulang. Kahit itanong mo sa tatay at nanay mo, palagi akong rumoronda. At palagi ako nagpupunta sa kanila para sila'y paalalahanan. Hindi mo ba ako mapapatawad? Andiyan na yan eh. Sa ngayon hindi kita mapapatawad, Kapitan. Pero darating din siguro araw na mapapatawad din kita. Oo, naintindihan ko. Bilang ama ng barangay, kailangan mong gawin yun. Tama ho kay Ron. Doon ay tila ba nahimasmasan na si Arlan. Kaya't kinabukasan, pinlano niyang balikan ang natitirang pamilyang aswang dahil sa humupa na noon ng tubig. Pagdating niya roon, yung mismong kubo ng mga ito ay natangay pala ng tubig. Pati ang mga pananim nilang kung ano-anong gulay, nadali rin ng tubig. Iyak na lang ang ginawa niya. Nakaganti man siya pero hindi na maibabalik pa ang buhay ng kanyang pamilya. Umuwi siya sa kanila nang hindi kumikibo. Ginayak niya ang lahat ng gamit niya at ang plano niya ay magre-report daw siya sa batalyon. Sinuportahan naman siya ng kanyang mga magulang. Umaasa itong makakabalik pa siya sa serbisyo. Hanggang dito na lang po ang ating kwento. Magandang gabi po sa inyong lahat. 0948-5230-887 yan po ang aking Viber account. Sa mga gusto pong makipag-usap, gumawa lang po kayo ng inyong Viber account. Yun lang po ang gusto kong sabihin. Pasensya na po kung medyo bulol tayo. Maraming salamat.